Matthew chapter 28 verse 20. Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even into the end of the world. So, dito naman mga kapatid sa Deuteronomy chapter 6 verse 4 to 9, basahin ko sa inyo sa wikang Tagalog. Dinggin mo, O Israel, ang Panginoon nating Diyos ay isang Panginoon. At iyong ibigin ang Panginoon mong Diyos ng iyong buong puso at ng iyong buong kaluluwa at ng iyong buong lakas. At ang mga salitang ito ay aking inuutos sa iyo sa araw na ito ay sa iyong puso. At iyong ituturo ng buong sikap sa iyong mga anak at iyong sasalitain tungkol sa kanila pagka ikaw ay nakaupo sa iyong bahay at pagka ikaw ay lumalakad sa daan at pagka ikaw ay nahihiga at pagka ikaw ay bumabangon. At iyong itatali sa pinakatanda sa iyong kamay at magiging pinakatali sa iyong noo. At iyong isusulat sa itaas ng pintuan ng iyong bahay at sa iyong mga pintuang daan. Manalangin tayo. Dakilat mabaging Diyos, nabasa na po Panginoon ang iyong salita na gagamitin namin Panginoon sa pangangaral sa araw na ito. Dakila ka sa aming kalagitnaan Panginoon. Langisan mo nawa ang iyong lingkod na magsasalita ng iyong mga salita Panginoon. At nawa mabigkas kong maigi ang iyong kalooban para sa bawat isa. Lord, dalangin ko rin po Panginoon ang bawat kamay na nagbibigay. Ikaw nawa Panginoon magbalik sa kanilang siksik, liglig at umaapaw. Lord, maraming salamat sa lahat ng iyong gagawin at sa mga gagawin mo pa sa araw na ito sa amin. At ang iyong kalooban nawa ang mangyari in Jesus' name. Amen. Palapakan natin ang Diyos mga kapatid. Praise God. At malaya na po tayong makakaupo. At ang ating topic mga kapatid sa oras na ito ay napamagatang treasuring the treasure that God given to us. So, treasuring the treasure that God given to us. Atin pong pahalagahan ang isang bagay mga kapatid o yung treasure, yung isang bagay na mahalaga na ibinigay sa atin ng Diyos. At sabi nga doon sa Matthew chapter 28 verse 20 mga kapatid, ito po ang utos ng Diyos sa amin. Sa ating mga magulang o sa atin na mga magulang, mga kapatid. At sa mga mananampalataya. Sabi doon mga kapatid, teaching them to observe all things what I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. Sabi doon mga kapatid. So, according to the scripture, we need to teaching you to observe all things what God commanded to us. So, God commanded, mga kapatid, in Deuteronomy chapter 6 verse 4, Hear Israel, the Lord our God is one Lord. Love your God with all your heart, with all your soul, with all you. Mga kapatid, ibigin natin ang Diyos na nag-iisa. At ang sabi niya doon mga kapatid, inuutos ko ngayon sa inyo ito na itanim sa inyong puso. At ang sabi pa ron mga kapatid, ituro mo sa kanila sa iyong pag-upo, sa iyong pagbangon, sa iyong paghiga, sa iyong paglakad, at sa lahat ng iyong gagawin. Isulat mo sa iyong, itali mo sa iyong kamay, maging sa iyong noo, at isulat mo doon sa inyong pintuan at sa inyong daanan. Napakaliwanag po mga kapatid na mayroon pong iniwan ng Diyos sa atin na napakahalagang bagay. Bakit kaya mga kapatid na iniwan ito ng Diyos sa atin? Bakit kaya binibigyan ito ng Diyos ng napakalaking pagpapahalaga? Dahil alam niya mga kapatid na merong darating na sisira
sa kanyang mga salita. At merong lalabas na mga bulaan. At kung ito ay hindi natin bibigyang halaga, mga kapatid, maaari ito ay mawala sa atin. So what are the treasure that we need to treasure? Ano ito, mga kapatid? Isang bagay na mahalaga na dapat nating bigyang halaga. Praise God. Alam niyo ba, mga kapatid, lately, sa aking prayer and fasting, mga kapatid, ay kinausap ako ng Diyos by sa kanyang Espiritu Santo, mga kapatid. Na sa salitang ito, mga kapatid, ay napaka clear ng kanyang mensahe, mga kapatid. Not only, mga kapatid, sa bilang isang pastor, ako, mga kapatid, ay kinakailangan ko itong gawin sa aking pamilya, but also to you. Ikaw, kinakailangan mo rin itong gawin sa iyong pamilya. Nang sabi doon, mga kapatid, ituro mo sa iyong anak ang mahalagang bagay na ito. So, while I am talking to God, mga kapatid, habang kinakausap ko ang Diyos, ang kanyang presensya, mga kapatid, doon po ay minumulat ng Diyos sa akin kung gaano kahalaga at kung gaano kinakailangan pahalagahan natin ang kanyang salita. At nagpapasalamat ako sa Diyos, mga kapatid, bago niya ipinakita sa akin yon ay nagagawa na namin. Itinuturo ko sa aking mga anak, kay Mika, kay Kaldong, mga kapatid, dahil marunong na silang bumasa. Lagi ko sila na-encourage, mga kapatid, gabi-gabi na magbasa sila ng Biblia. At nagpapasalamat ako sa Diyos, mga kapatid, dahil meron din kami pagkakataon na kami po ay naghaharap-harap pamilya, mga kapatid, na nag-aaral ng salita ng Diyos. At binibigyan ko rin sila ng pagkakataon na kanilang bigyan ng paliwanag. Dahil sa bata sila, mga kapatid, maasahan talaga natin, wala silang maliwanag na paliwanag. Pero sa part na yan, mga kapatid, iniisip ko kung tunay tayong anak ng Diyos, dapat bigyan talaga natin ng halaga ang salita niya Di ba? Dapat bigyan talaga natin ng halaga. Kasi kung di natin bibigyan ng halaga, mga kapatid, ano pa tinawag tayong Kristiyano? Ano pa tinawag tayong anak ng Diyos? Kung ang kanyang iniwang mga salita ay hindi natin iti-treasure. Kung hindi natin bibigyan ng halaga, mga kapatid. Tingnan mo, mga kapatid, ang pagkakaiba ng mga tao na nag-aaral ng salita ng Diyos sa hindi nag-aaral ng salita ng Diyos. Tignan mo ang buhay mo ngayon at ang buhay mo noon. Naalala ko, mga kapatid, ang buhay ko noon nung wala pang salita ng Diyos, nung hindi ko pa nakikilala ang salita ng Diyos, nung wala pa sa buhay ko ang salita ng Diyos, mga kapatid. Walang patutunguhan ng buhay. Kasi dito sa Biblia may napakaliwanag Dapat tayong mga magulang, ituro natin ang salita ng Diyos sa ating mga anak. Pero kung babalikan ko yung buhay ko noon, mga kapatid, hindi ko naranasan yun. Sa nanay ko, sa tatay ko, mga kapatid, hindi nila naituro sa akin. Kaya nung naging buhay ko, mga kapatid, naging pariwara ako noon. Di ba napakaliwarang sinabi doon, train up the child the way they should go. When they grow old, they'll not depart from it. Habang sila'y bata, ituro na natin ang salita ng Diyos. Pastor, hindi pa naman marunong magbasa Marunong naman siya makinig, di ba? Habang nagbabasa tayo, parinig natin. Kaya minsan, mga kapatid, hindi natin masisisi ang ating mga anak, bakit sila ganito ngayon?
Diyos. Nabibigyan natin ng halaga. Pero paano yung mga anak natin, mga kapatid? Sinasabi ko to sa inyo mga kapatid, bilang isang ama ninyo sa pananampalataya. Dahil ako ang inyong pastor. Sinishare ko to sa inyo mga kapatid dahil gusto ko, mga kapatid, na ipakita sa inyo kung ano yung nakita ko mga kapatid at pinaparamdam sa akin ng Diyos. Na kung gaano kahalaga ang kanyang salita. Na kung, pansinin nyo mga kapatid, bakit kaya yung mga tao, pag-aalukin mo ng Bible study mga kapatid ay humihindi sila. Dahil hindi nila nabibigyang halaga ang salita ng Diyos. Na ito ang isa sa pinakamahalaga sa buhay ng isang tao. Di ba sinabi doon mga kapatid sa Matthew chapter 4 verse 4, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Ibig sabihin mga kapatid, napakahalaga nito. Pansin nyo mga kapatid, sa mga bahay-bahay ba natin, mayroon ba tayong nakasulat doon na memory verse? Sabi wala mga kapatid. Pero utos ng Diyos yun, na maglagay tayo. Ituro mga kapatid, sa daanan, paggising sa umaga, bago matulog, habang naglalakad, habang nakaupo, mga kapatid. Napakaliwanag pong utos ng Diyos eh. Tapos sasabihin natin, iba na kasi ang generation ng mga bata ngayon kaysa noon. Mas disiplinado noon. Pero minsan mga kapatid, mamuhay tayong kakaiba. Do not conform to this world. Sabi ng Bible mga kapatid, hindi tayo makikiayon sa mundong ito. Eh ano ngayon kung naiiba tayo? Iba ang librong binabasa natin sa libro na binabasa nila. Bigyan natin ng halaga mga kapatid ang salita ng Diyos. Yes! You are saved! Ligtas ka nga! Pero paano yung mga mahal mo sa buhay? Paano yung mga anak mo? Yan ang pumasok sa isip ko mga kapatid. Yes! Ligtas nga ako na ako ay isang pastor. Eh, paano naman kayo? Kung hindi ko talaga isisiksak sa isip ninyo at puso ninyo ang salita ng Diyos. Ano pang silbi na naging magulang ako? Na ang kaligtasan na mahawak ko ay hindi ko naman may papasa sa inyo. Di ba? Kaya sabi doon, treasuring the treasure that God given to us. Pahalagaan natin. At ipasa natin sa mga anak natin at sa mga susunod sa atin. Yan po ang ibinilin sa atin ng Diyos. Diba sabi ng mga kapatid, teaching them to observe all things what I have commanded you. And lo, I am with you always, even into the end of the world. Hanggang sa katapusan ng mundong ito. At sinasabi ng mga kapatid sa John chapter 7, mga kapatid, nagkakamali, o chapter 5, mga kapatid, sinasabi doon na, if you abide in me and my words abides in you, you shall ask anything and I will be done unto you. Napakaliwanag ng mga kapatid na kinakailangan nating manatili sa salita ng Diyos kung tayo ay nananatili sa Diyos. Dahil noong una pa lang mga kapatid, inutos na lang Diyos na pahalagahan natin ang kanyang salita. Noong una pa lang mga kapatid, sa panahon pa lang ng mga Israelita, sinabi na roon, nabigyan natin ng halaga ang salita niya. Naturingan pa naman tayong Christian country mga kapatid, pero mga tao dito sa mundong ginagalawan natin, takot sa Biblia. Takot mag-aral ng salita ng Diyos. Bakit sila takot? Dahil ayaw nilang makorek.
Hello? Anong pakiramdam nyo mga kapatid? Sabihin ko na lang na huwag na lang kayo mag-aral ng salita ng Diyos, pakinggan nyo na lang ako. Huwag na lang kayo magbasa ng Biblia, pakinggan nyo na lang ako. Kung ano sasabihin ko, yun lang dapat. Anong mararamdaman nyo pag gano'n ang sinabi ko mga kapatid? Di ba parang tinatanggalan ko kayo ng karapatan na maging anak ng Diyos? Pero hindi. Hindi ko gagawin yung mga kapatid. Hindi ko gagayahin ng iba mga kapatid. Na pinagbabawalan nila ang kanilang membro sa church mga kapatid na magdala ng Biblia. Para lang mga kapatid, makontrol nila yung tao. At sasabihin nila, wala kayong karapatan ipaliwanag ang salita ng Diyos dahil hindi kayo pinili. Hindi kayo sugo ng Diyos. Hello? Pero yan dito mga hindi po. Lahat po tayo pinili ng Diyos at lahat tayo ay may karapatan mag-aral ng salita ng Diyos at lahat tayo ay may karapatang magbasa ng Biblia mga kapatid. At lahat tayo ay may karapatang magdala nito dahil tayo ay anak ng Diyos mga kapatid. Kaya huwag tayong palinlang paloko sa paggagawa ng mga iba mga kapatid. At huwag tayong maging tamad sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Huwag tayong maging tamad sa pagbabasa ng Biblia, mga kapatid. Sa atin, mga kapatid, ang sabi doon, huwag mong turuan ang iyong anak magbasa ng Biblia. Huwag mong turuan sila na manalangin. Ipakita mo sa kanila kung paano ang tunay na pananalangin at magbabasa ng Biblia. Kinakailangan sa atin mismo makita, mga kapatid. Hindi lang yung tayo nag-i-encourage, kundi kinakailangan makita sa atin mismo mga kapatid. Dahil mahirap. Di ba? Nagsasalita tayo pero hindi naman nakikita sa atin. Hindi naman tayo ang kanilang bunga o kanilang puno mga kapatid. Kaya kung tinuturuan natin sila magbasa, manalangin mga kapatid, kinakailangan makita rin sa atin. Kung sinasabi natin mahalaga ang pagbabasa, mahalaga ang pananalangin, dapat makita sa atin. Parang ganito lang yan eh. Huwag kang magsigarilyo masama sa katawan mo. Pero ikaw nakikita ang naninigarilyo. Huwag kang magsugal, masama ang sugal. Pero ikaw nakikita ang nagsusugal. Huwag kang uminom ng alak, nakakasira ng utak. Pero ikaw nagiinom ng alak. Hindi bagay. Hindi sila magka-combine, hindi sila magkalinya mga kapatid. Parang gano'n lang din ang pagbabasa o kaya ang pangangaral ng salita ng Diyos. At pagtuturo sa iba mga kapatid. Hello. Palakpakan natin ang Panginoon mga kapatid. Ito ay isang paalala mga kapatid mula sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Mahal tayo ng Diyos at ayaw niya mga kapatid na tayo ay mapatiwara, maligaw ng landas mga kapatid. At lalong-lalo na sa panahon natin ngayon, nakikita na natin nandito na tayo sa huling mga araw. Hindi tatanungin ng Diyos sa'yo, saan simbahan ka galing? Hindi tatanungin ng Diyos sa'yo, anong tatanungin ng Diyos sa atin mga kapatid? Hello? Ang sabi doon ng Panginoon, well done thou thy faithful servant. Kinakailangan natin magpaka-faithful sa Panginoon. Hindi niya tatanungin kung anong na-donate mo sa church. Hindi niya tatanungin kung ano ang nagawa mo sa church. Kung naglinis ka ba o hindi. Kinakailangan natin magpaka-faithful sa Panginoon mga kapatid. Hello? Unahin na natin itong mga kapatid ang bagay na itong pagbabasa ng Biblia. At pagpapasa nito sa ating mga anak. At sa mga magiging anak at magiging apo o kaya ano pang generation yan mga kapatid, kinakailangan natin itong ipasa. Dahil ito mga kapatid ay napakahalaga. Parang apelyido yan mga kapatid na pagpapasa sa iyong mga anak. Tinatawag tayong Kristiyano mga kapatid pero wala tayong alam sa Biblia. Anong tao? Di ba mga kapatid? Ang hirap naman tatawagin ka ng anak ng Diyos pero apelyido ng Diyos di mo alam. O hindi mo dala-dala ang pagiging Kristiyano.
Tinatawag kang Christian pero hindi naman nakikita sa yung buhay Kristiyano. Diyan pa ba kayo mga kapatid? Amen. Praise God. Treasuring the treasure that God given to us. Bigyan nating halaga. Naalala ko tuloy mga kapatid, merong isang matanda, ipinamana sa kanya ng lola niya, ang singsing. At sabi niya, ipamana mo rin ito sa iyong anak bilang tanda ng pagpapahalaga. Napanood nyo na ba yung ganun mga kapatid sa mga pelikula? Sa mga love story mga kapatid na pelikula mga kapatid na yung lalaki, treasure niya yung singsing ng kanyang mama at ibinigay niya doon sa kanyang magiging asawa mga kapatid. At yung asawa niya naman mga kapatid, ipinasa naman niya doon sa anak niya dahil siya ay kakasal na. Tapos ganun at ganun at ganun. Ganun ang pagpapahalaga mga kapatid. Ang pagtitreasure. Diba? Meron tayong mga minana ko pa yan sa ninuno ko. Naisaring lahi na yan sa amin. Dahil sa binibigyan mo ng halaga mga kapatid, hindi mo pinapabayaan. So nawag ganun din ang salita ng Diyos sa ating puso mga kapatid, huwag nating pabayaan. Hello? Kinakailangan siguraduhin din natin yung kaligtasan ng mga magiging anak natin. Yung mga susunod sa atin mga kapatid. Hello? Kinakailangan po na ipasa natin din ito sa iba. At huwag nawang mag-end sa atin. Hallelujah. Napakasakit lang isipin mga kapatid. Ang mga tao hindi nila binibigyan ng halaga ang salita ng Diyos. Ang dami akong inopen na Bible study, marami sa kanila ang tumanggi at may mga tumanggap naman. Pero kung titignan natin, hindi naman nila binibigyan ng halaga. Yung ibang tumanggap mga kapatid dahil sa respeto na lang. Pero huwag nawang ganun mga kapatid. Tayo ang nakakaalam ng katotohanan. Alam natin kung gaano kahalaga ang salita ng Diyos. So bigyan naman natin ng halaga mga kapatid. Kaya bigyan natin ng pagkakataon din na matanggap din ng mga mahal natin sa buhay ang mga natanggap natin biyaya sa Diyos. Hallelujah. Sabi ng Panginoon mga kapatid, inuutos niya sa atin na dapat ang salita niya ay may tarim sa ating puso. Para malaman natin mga kapatid ang tunay na kahalagahan ng pagiging isang Diyos niya. Marami nagsasabi mga kapatid, isa lang ang Diyos. Totoo, isa lang ang Diyos. Na tunay mga kapatid. Pero ang daming ginodiyos ng tao. Alam niyo po mga kapatid, sa dami-daming religion sa mundong ito, at sa dami-dami mga kailang pagpapaliwanag nila sa Diyos, pero isa lang din ang kalaban, si Satanas. Ang dami nilang pagpapaliwanag sa mga Diyos na yan mga kapatid, pero isa lang din ang kalaban, si Satanas. At si Satanas mga kapatid, gumagamit din ang salita ng Diyos para makapanglinlang. Ngayon, kung wala kang alam sa salita ng Diyos,
magiging madali na lang ang paglilin lang ni Satanas sa iyo. Tignan mo mga kapatid yung mga wala talagang alam sa salita ng Diyos. Doon sa Socorro mga kapatid. Doon kay Senyor Aguila mga kapatid. Napapanood nyo ba yon sa Facebook mga kapatid, Senyor Aguila? Yung linilitis sa Senado ngayon? No? Dinala niya yung mga tao doon sa patag, nilagay sa bundok. At siya lang nakakalam ng salita ng Diyos. Kung ano ang salita niya, batas. Gusto niyo ba yung ganun mga kapatid? Na kung anong salita ko, batas. Dahil wala kayong alam sa Biblia. Di ba madali na lang kayong maloko mga kapatid? At ang salita niya, sabi niya, ganito ang sabi ng Panginoon. Kung hindi kayo maniniwala sa akin, maimpyerno kayo. Eh dahil sa wala silang alam sa salita ng Diyos mga kapatid, naniwala. Salita mo ba ng Diyos mga kapatid ang ikakasal yung 12 years old? Pipilitin na magsiping mga kapatid? Yung mga minor de edad? At siya magse-check up dun sa mga buntis? Hello? Dahil sa wala silang alam sa salita ng Diyos sa mga tao ng doon mga kapatid, nalinlang silang lahat. Kaya sinasabi ng Diyos sa ating mga kapatid, ang salita niya na kailangan manatili sa atin. Ang salita ng Diyos mga kapatid, hindi lang para sa mga sinugo, hindi lang para sa mga ministro, hindi lang para sa mga pastor, hindi lang yan para sa mga pare. Ang salita ng Diyos ay para sa lahat. Kasi kung magiging gano'n ang kalalabasan mga kapatid, madali na lang kayong lukuhin. Kung sila lang ang nakakabasa at sila lang nakakaalam. Pero kung lahat tayo mga kapatid, magkakaroon niya ng correction. Magkakaroon niya ng reproach. Magkakaroon niya ng rebuke mga kapatid. Kaya nga sinasabi sa Bible mga kapatid, God not send, hindi naman sinabi doon mga kapatid, pero ganito ang pagkakapaliwanag, hindi nagpadala ang Diyos ng iisa lang leader. Tingnan mo mga kapatid, sa mga apostoles, 12 sila mga kapatid na nagtaguyod sa iniwan ng Panginoong Hesukristo. Kasi kung magkakaroon ng one-man leader mga kapatid, magkakaroon ng malaking trahedya. Meron tayong example dyan mga kapatid. One man leader, one world religion, one man leader, one man religion, one government mga kapatid. Nangyari yan sa panahon ni Nimrod. Dahil isang lingwahe nilang gamit mga kapatid, at siya pa ang pinaka-leader doon mga kapatid, at siya pa ang humahawak ng religion mga kapatid, na control niya yung tao. At sila ay gumawa ng Tower of the Babel na hindi naman utos ng Diyos. Nangako ang Diyos, sabi niya, hindi ko na kayo paparusahan patungkol sa baha, pero gumawa si Nimrod mga kapatid ng Tower of the Babel. Sa rason mga kapatid na pag ang mundong ito ay mababaha, ay pwede silang pumunta sa taas para hindi sila malunod. Pero walang ganun ang utos ng Diyos. Kaya nagkakaroon ng at alam niyo ba kung anong nangyari doon mga kapatid? Doon na po nagsimula, nag-scattered ang tao at nagkaroon ng maraming lingwahe. Dahil ayaw nga ng Diyos ng one-man leader. Ang gusto ng Diyos, mga kapatid, iisa lamang siya. At lahat tayo ay tagasunod. Ngayon mga kapatid, ito ang kalagahan kung bakit kinakailangan lahat tayo talaga ay magbasa ng Biblia, magdala ng Biblia mga kapatid, para hindi tayo malinlang. Napakalungkot mga kapatid yung nangyari talaga doon sa Socorro. At ang tawag nila ngayon doon mga kapatid, yung kulto doon.
At sinasabi pa nila mga kapatid na mayroon daw factory doon ng shabu. At yun ay front na lamang ng tinatawag nila na front na lang yung religion na yun mga kapatid. Pero ang behind nun ay sindikato. Kaya napakahirap mga kapatid. At alam niyo ba mga kapatid, hayag-hayagan na nga doon mga kapatid ang mga pinaggagawa niyang kalokohan. Pero Diyos pa rin siya sa paningin ng karamihan doon. Bakit? Dahil wala silang alam. At ayaw ng Diyos na tayo ay mamuhay na walang alam. Kaya nga sinabi ng Diyos na ang kanyang salita ay pagkain na kinakailangan nating i-absorb araw-araw. Hindi once a month, mga kapatid, kaya once a week, but daily, mga kapatid. Kaya nga sinabi ko nung ipinangaral ko nung nakaraan, mga kapatid, na ang salita ng Diyos, mga kapatid, ay hindi po ito optional. Ito po ay mandatory sa ating isang Kristiyano. Mandatory na kailangan kumain. Mandatory pa ba ang tawag sa pagkain, mga kapatid? Need talaga. Pangangailangan talaga, mga kapatid. Hindi na natin pwedeng sabihin na mandatory, kundi talagang pangangailangan ang pagkain, mga kapatid. Hello? Kaya sabihin ko sa inyo, mga kapatid, kinakailangan nating i-treasure ang salita ng Diyos. Kung hindi nyo pa nagagawa sa inyong anak, sa inyong asawa, sa inyong kapamilya sa loob ng bahay, umpisahan nyo na mga kapatid, na bahagihan sila ng salita ng Diyos. Kung hindi mo man kaya, mag-share sa kanila mga kapatid, i-encourage mo rin sila na magbasa together with you. Basa tayo ng Bible. Dahil ang hirap mga kapatid na wala tayong alam. Kaya sabihin ko sa inyo mga kapatid, hindi ko kayo ini-encourage na magtiwala sa mga bawat sinasabi ng bibig na ito. Ang ini-encourage ko sa inyo mga kapatid, magtiwala kayo kung ano ang nakasulat dito. Magtiwala tayo sa lahat ng nakasulat dito. Dahil ang bibig ko, mga kapatid, ang bibig na ito, maaari siya magkamali ng bigkas. Maaaring mapagod din magbigkas, mga kapatid. Maaaring mawala din ang boses ng pagbigkas ng bibig na ito. Dahil sabi nga ng Bible, mga kapatid, heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. Maaaring darating araw, mamamatay din ako mga kapatid, pero ang salita ng Diyos ay hindi mawawala sa tao. Hindi ito lilisan sa mundong ito mga kapatid. Kahit sabihin pa natin mawala ang mundong ito, pero ang salita niya ay mananatili. Kaya kinakailangan mga kapatid, we need to treasure it sa ating puso. At ipamana rin natin ang treasure na yan sa ating mga mahal sa buhay. At hindi lang sa ating mga mahal sa buhay, mga kapatid, even sa ating mga masosulwin. Hallelujah mga kapatid. Kaya sa oras na ito, gusto kong ipaalala sa inyo mga kapatid, treasuring the treasure that God given to us. At ang treasure na yan, walang iba mga kapatid, kundi ang sa kanyang salita. Hindi na tayo maghahanap ng kung ano pang treasure mga kapatid na iniwan sa atin ng Diyos. Dahil wala siyang ibang iniwan sa atin mga kapatid, kundi ang kanyang salita lamang. Only the Word of God, mga kapatid. We need to treasure it. Bigyan natin ng halaga. Nawa ang mga Bible natin, mga kapatid, huwag maging display sa ating bahay. Huwag nawang alikabukin doon sa ating bahay, mga kapatid. Kundi bigyan natin ng halaga ito at araw-arawin natin basahin, mga kapatid. Hindi ko lang sinasabi sa inyo, mga kapatid, na basahin nyo sa isang araw ang buong Biblia. Kasi hindi natin kaya. Kahit nga ako nga, hindi ko nga kaya yan isang araw eh.
kundi araw-arawin natin mga kapatid. Kahit isa-isang chapter sa araw-araw mga kapatid. Para naman mga kapatid ay maging malusog ang ating spiritual. Gaya ng nangyayari sa mundo natin ngayon mga kapatid, nandito na tayo sa mga huling araw. Ngayon mga kapatid, ito pa mga kapatid kung sakasakali, kung sakasakali mga kapatid ang iyong anak ay magtanong sa'yo patungkol sa Biblia, meron ka bang may sasagot? Kung magtanong ba sa inyo ang isa mong kaibigan, kapitbahay, patungkol sa Biblia, meron ka bang may sasagot? Kaya kinakailangan talaga mga kapatid, mag-aral tayo ng salita ng Diyos. Magbasa tayo ng Biblia mga kapatid. Paano kung tanungin sa atin mga kapatid, paano tayo maliligtas? Ano ang dapat gawin para maligtas? Ay, nakasulat na yun sa Biblia. Saan doon? Magbasa ka rin ng Biblia. Ganun ba isasagot natin mga kapatid? Paano natin sila may encourage kung tayo mismo ay walang alam? At kung may alam naman tayo mga kapatid, hindi rin natin alam ipaliwanag. May siksik ko lang mga kapatid. Meron akong isang kaibigan, taga-Iglesia ni Cristo. Sabi sa akin, meron nakasulat sa Biblia. Ganito ang pagkasabi. Hindi niya masabi sa akin kung anong chapter, anong book, mga kapatid. Buklat siya ng Biblia, nandun na siya sa Old Testament, punta sa New Testament, Old Testament, punta sa New Testament, bakit wala? Hindi niya mahanap ko sa libro, pero alam ko nandun yun. Sabi niya, ano ba nakasulat? Yan pala yung Mark 16:16. Ay, Roman 16:16 mga kapatid, yung pinupuntos niya. Basahin natin mga kapatid kung ano nakasulat doon. Favorite verse nila yan mga kapatid. Salot! Sabi ito. Sa Tagalog, mga kapatid para magbatian kayo ng banal na halik. Binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Cristo. Yan ang verse niya mga kapatid. Pero binuklat niya na yung Old Testament, wala pa rin. Binuklat niya ang New Testament, wala pa rin. Ba't nung sinabi niya na sa akin mga kapatid, yung verse na yun, sabi ko, Romans 16:16 yun. Hirap niyo mga kapatid, may alam ka nga sa Biblia, pero hindi mo na alam kung nasaan. Kaya mahirap mga kapatid kung hindi tayo nagbabasa ng Biblia. Kasi walang nag-aaral mga kapatid sa school na wala ang libro. At hindi nagbibigay ng assignment ang teacher mga kapatid na wala kang pagtitignan na libro. Di ba? Kaya sa atin mga kapatid, kinakailangan talaga natin magbasa, mag-aral ng salita ng Diyos. Habang lahat tayo ay tumatayo sa oras na ito mga kapatid,